Ito ang Walduna Mosque na matatagpuan sa Jakarta na capital city ng Indonesia na halos lubog na sa tubig dagat. Ang huling beses na nagamit ito ng mga tao para manalangin ay noong taong 2001 pa, nung time na hindi pa ito binabaha. Senyalis ito na maaari nang lumubog ang buong capital city sa paglipas ng panahon kung hindi pa ito masusolusyonan. Ang Jakarta ay unti-unti nang lumulubog. Kung titignan ng kabuuan lupain mula taong 1977 hanggang 2007, ang Jakarta ay halos kalahati na ang lubog sa tubig dagat. Halos 25 centimeters ang tinataas ng tubig kada taon. Dahil dito, na-destabilize ang area. Maraming tahanan ang napinsala at palipat-lipat ng tahanan ng mga residente rito. Kaya karamihan sa mga residente ay nababahala kung saan sila lilipat na matitirahan kung magpapatuloy na tumaas ang tubig. Karamihan sa mga residente rito ay mangingisda, pero hindi lang sila ang nasa peligro sa unti-unting paglubog ng Jakarta dahil nasa halos 10 milyon na residente pa ang nasa panganib. Ayon sa mga eksperto na maaaring lumubog na ng tuluyan ng malaking bahagi ng Jakarta pagtungtong ng taong 2050. Pero ano nga bang dahilan kung bakit unti-unting lumulubog ang Jakarta? Actually, 3 ang dahilan. Una ay ang groundwater exploitation. Since ang karamihan sa mga mamamayan sa Jakarta ay hindi afford na makakuha ng pipe water para sa malinis na tubig, napipilitan ng mga residente na magukay ng lupa at magkabit ng poso para makakuha ng tubig na naka-store sa tinatawag na aquifers. Dahil sa sobrang daming gumagamit ng poso, nagdudulot ito ng paglubog ng lupa. Halos kalahati ng populasyon sa Jakarta ay gumagamit na ng poso. Siyempre ang aquifers ay usually nare-refillan naturally kapag umuulan. Pero sa sitwasyon ng Jakarta, hindi ito naging ganun kadali. Dahil sa paglipas ng ilang dekada, sa mabilis na pagdevelop ng syudad, ang lupa ay nabalutan na ng konkreto. Ibig sabihin, ang ulan na usually nagre-refill dapat sa aquifer ay hindi na na-absorb. Pangalawa sa dahilan kung bakit unti-unting lumulubog ang Jakarta ay ang poor planning. Ang economic development ay lalong pinalala ang paglubog ng lupa. Bukod sa pag-extract ng groundwater, mas pinalala pa nito ang pagtaas ng populasyon sa lugar. Noong 2010, ang mga taong naninirahan sa coastal areas ng Indonesia ay pumalo na ng 47.2 milyon. Isa ito sa pinakamataas na bilang globally. Halos 35% ang itinaas since 1990 na hindi pinagandaan at pinagplanuhan ng Indonesia. Pangatlo naman sa dahilan ay ang climate change. Ang coastal cities ay apektado dahil sa pagtaas ng sea levels dulot ng climate change. Ang pagtaas ng sea levels ay nangyayari dahil sa thermal expansion. Ito yung pag-expand ng tubig dahil sa sobrang init na nanggagaling mula sa natunaw na polar ice. Kaya kapag pinagsama-sama ang issues na ito, talagang magdudulot ito ng malaking problema. Sa ngayon, ang mga residente ay kanya-kanyang mga diskarte. Ang iba ay gumawa ng mga tulay para lang makatawid papunta sa kanilang mga kapitbahay. Mas nagiging matindi pang pagtaas ng tubig sa lugar tuwing umuulan, na nagiging mas delikado. Tulad na lang noong taong 2007, nung nakaranas ang Jakarta ng isa sa pinakamatinding pagbaha sa lugar. Ang bagyo at high tide na tumama sa lugar ay nagdulot ng pag-apaw ng mga ilog at kanal sa buong city. Halos nasa 80 katao ang nasawi noon. Marami sa mga residente ay sa mismong bangka na lang natutulog. Kaya habang marami ang gumagamit ng poso sa lugar, ang buong syudad ay patuloy pang lumulubog. Dahil sa sitwasyong ito, noong taong 2019, ang gobyerno ng Indonesia ay pinag-usapan ang patungkol sa paglipat ng capital city sa Borneo Island mula Jakarta. Pero alam ng lahat na ang planong yon ay hindi makakatulong sa milyon-milyong mamamayan ng Jakarta. Noong 2014, ang gobyerno ay nag-anunsyo ng isang proyekto para mapigilan at masolusyonan ang pagbaha sa Jakarta. Sa tulong ng Dutch architecture firm,
pagtatayuan nito ng seawalls na may haba na 120 kilometers para mapigilan ng tubig mula sa dagat na nagpapalubog sa lupain ng Jakarta. Gayunpaman, hanggang ngayon nasa 10 kilometro pa lang ang naitatayo. Sobrang layo pa mula sa 120 kilometers na plano. Ang problema sa naitayo ng seawall sa Jakarta unti-unti na ring lumulubog. Ang planong ito ay kinakailangan kasi ng malaking pondo. Actually, ang 38 kilometers nga lang na seawall nagkakahalaga na ng $40 billion. Ang kailangan 120 kilometers. Ang proyektong ito na 120 kilometers seawall ay aabuti ng 30 years bago matapos. Ang problema bago pa umabot sa panahong yun, ayon sa eksperto, sobrang lubog na ang halos buong lupain ng Jakarta. Ito ang Walduna Mosque na matatagpuan sa Jakarta, na capital city ng Indonesia, na halos lubog na sa tubig dagat. Ang huling beses na nagamit ito ng mga tao para manalangin ay noong taong 2001 pa, nung time na hindi pa ito binabaha. Senyalis ito na maaari nang lumubog ang buong capital city sa paglipas ng panahon kung hindi pa ito masusolusyonan. Ang Jakarta ay unti-unti nang lumulubog. Kung titignan ng kabuuan lupain, mula taong 1977 hanggang 2007, ang Jakarta ay halos kalahati na ang lubog sa tubig dagat. Halos 25 centimeters ang tinataas ng tubig kada taon. Dahil dito, na-destabilize ang area. Maraming tahanan ang napinsala at palipat-lipat ng tahanan ng mga residente rito. Kaya karamihan sa mga residente ay nababahala kung saan sila lilipat na matitirahan kung magpapatuloy na tumaas ang tubig. Karamihan sa mga residente rito ay mangingisda, pero hindi lang sila ang nasa peligro sa unti-unting paglubog ng Jakarta dahil nasa halos 10 milyon na residente pa ang nasa panganib. Ayon sa mga eksperto, na maaaring lumubog na ng tuluyan ng malaking bahagi ng Jakarta pagtungtong ng taong 2050. Pero ano nga bang dahilan kung bakit unti-unting lumulubog ang Jakarta? Actually, 3 ang dahilan. Una ay ang groundwater exploitation. Since ang karamihan sa mga mamamayan sa Jakarta ay hindi afford na makakuha ng pipe water para sa malinis na tubig, napipilitan ng mga residente na mag-ukay ng lupa at magkabit ng poso para makakuha ng tubig na naka-store sa tinatawag na aquifers. Dahil sa sobrang daming gumagamit ng poso, nagdudulot ito ng paglubog ng lupa. Halos kalahati ng populasyon sa Jakarta ay gumagamit na ng poso. Siyempre ang aquifers ay usually nare-refillan naturally kapag umuulan. Pero sa sitwasyon ng Jakarta, hindi ito naging ganun kadali. Dahil sa paglipas ng ilang dekada, sa mabilis na pagdevelop ng syudad, ang lupa ay nabalutan na ng konkreto. Ibig sabihin, ang ulan na usually nagre-refill dapat sa aquifer ay hindi na na-absorb. Pangalawa sa dahilan kung bakit unti-unting lumulubog ang Jakarta ay ang poor planning. Ang economic development ay lalong pinalala ang paglubog ng lupa. Bukod sa pag-extract ng groundwater, mas pinalala pa nito ang pagtaas ng populasyon sa lugar. Noong 2010, ang mga taong naninirahan sa coastal areas ng Indonesia ay pumalo na ng 47.2 milyon. Isa ito sa pinakamataas na bilang globally. Halos 35% ang itinaas since 1990 na hindi pinagandaan at pinagplanuhan ng Indonesia. Pangatlo naman sa dahilan ay ang climate change. Ang coastal cities ay apektado dahil sa pagtaas ng sea levels dulot ng climate change. Ang pagtaas ng sea levels ay nangyayari dahil sa thermal expansion. Ito yung pag-expand ng tubig dahil sa sobrang init na nanggagaling mula sa natunaw na polar ice. Kaya kapag pinagsama-sama ang issues na ito, talagang magdudulot ito ng malaking problema. Sa ngayon, ang mga residente ay kanya-kanyang mga diskarte. Ang iba ay gumawa ng mga tulay para lang makatawid papunta sa kanilang mga kapitbahay. Mas nagiging matindi pang pagtaas ng tubig sa lugar tuwing umuulan, na nagiging mas delikado. Tulad na lang noong taong 2007,
nung nakaranas ang Jakarta ng isa sa pinakamatinding pagbaha sa lugar. Ang bagyo at high tide na tumama sa lugar ay nagdulot ng pag-apaw ng mga ilog at kanal sa buong city. Halos nasa 80 katawang nasawi noon. Marami sa mga residente ay sa mismong bangka na lang natutulog. Kaya habang marami ang gumagamit ng poso sa lugar, ang buong syudad ay patuloy pang lumulubog. Dahil sa sitwasyong ito, noong taong 2019, ang gobyerno ng Indonesia ay pinag-usapan ang patungkol sa paglipat ng capital city sa Borneo Island mula Jakarta. Pero alam ng lahat na ang planong yun ay hindi makakatulong sa milyon-milyong mamamayan ng Jakarta. Noong 2014, ang gobyerno ay nag-anunsyo ng isang proyekto para mapigilan at masolusyonan ang pagbaha sa Jakarta. Sa tulong ng Dutch architecture firm, tatayuan ito ng seawalls na may haba na 120 kilometers para mapigilan ng tubig mula sa dagat na nagpapalubog sa lupain ng Jakarta. Gayunpaman, hanggang ngayon ay nasa 10 kilometro pa lang ang naitatayo. Sobrang layo pa mula sa 120 kilometers na plano. Ang problema sa naitayo ng seawall sa Jakarta ay unti-unti na rin lumulubog. Ang planong ito ay kinakailangan kasi ng malaking pondo. Actually, ang 38 kilometers nga lang na seawall ay nagkakahalaga na ng $40 billion. Ang kailangan 120 kilometers. Ang proyektong ito na 120 kilometers seawall ay aabuti ng 30 years bago matapos. Ang problema bago pa umabot sa panahong yun, ayon sa eksperto, sobrang lubog na ang halos buong lupain ng Jakarta.